sumisigaw na naman si Tarzan. Oo, parang happy-happy ka ngayong oras na ito ah. Siyempre, sino ba naman ang hindi sasaya dahil kasama na natin siya ang nagpapastop ng obstruction sa kalsada. At pag nakita mo siya talagang go na go! Walang iba kundi si Sir Gabriel Go! Magandang umaga sa inyo lahat, no? DJ Kiko, DJ Main. It's an honor to be here. Wow naman! Alam mo, nagdiriwang yung mga ka-vibes natin ngayon. Kasi wala ka daw dun sa kalsada, kaya free daw sila kung ano man ang gawin nila ngayong oras na ito. Oo, walang huli kasi nandito ka daw. Ito na yung isa sa mga talagang kontrobersyal, pinag-uusapan. At kahit na yung iba nakikita siya na napakahigpit pero hindi nyo alam deep inside, talagang hinahangaan to dahil sa kanya mga pasimple at patagong pagtulong sa mga kabays. Oy, hindi lang yan ah. May puso yan. May puso. Alam mo ba, malakas ang appeal nito sa mga EA. May napanood ako. May nahuling Viva Max na artist. Ang nangyari parang nagkagusto pa ata sa'yo yung EA na yun Sir Gapa. Pero grabe ha, ngayon tag-ulan. Sabi nga ni Sir Gab, medyo mamumuo yung mga traffic kasi wala siya sa kalsada. Kumbaga, break time daw muna. Break time muna. Grabe naman yan. Pero Sir Gab ha, ito ang kaya namin tinaimbitahan si Sir Gab dito sa ating programang SKL. Mga ka-vibes, tawag kayo ha. Kung meron kayong gustong ihingi ng advice, ano man yan, anything under the rain dahil umuulan Kasi ngayon. umuulan, hindi sun. Si Sir Gab ang magbibigay sa inyo ng payo. Ay, gusto kong marinig kung paano magpayo ang isang Gabriel Go. Pwede sa kalsada, pwede rin sa problema sa buhay. Ay, pwede rin sa pag-ibig. Pwede rin. Parang expert ata ito, lalo namang kabataan days niya. No? Although bata pa rin naman until now. No? Yan. At sa mga ka-vibes natin, ahoy kay ganda kung nakikinig ka ngayon, tawag ka ngayon kasi alam namin, natatandaan namin na marami kang problema. Bullshit ka. Ito yung pagkakataon mo dahil nandito si Sir Gabriel Go para mabigyan ka naman ng ibang POV. Oo, laging kami ang namomroblema sa problema mo. Tama. Ipapasa namin ang problema mo kay Sir Gab. Oo, kaya ganda ng Pasay. Tumawag ka, hinihintay ka namin. Oo. Ayan. At sa mga ka-vibes natin dahil nga sasamantalahin na natin na nandirito ang ating MMDA Special Operations Group Strike Force Head na si Sir Gabriel Go, magbibigay muna siya ng ilang mga tips lang ba? Kumbaga sa kalsada, ano ba yung mga dapat at hindi dapat nating gawin? Kahit na may mga basic, minsan kahit naman basic na ginagawa pa rin natin. Matitigas ang ulo. At gaano ba ka-importante ang safety road para sa ating mga ka-vibes, sa ating Pilipino? Ano ba ang magiging impact nito sa araw-araw, di ba? Napakahalaga niyan. Alam nyo, ang road safety, no, hindi lang ibig sabihin niyan pagsunod ng mga batas trapiko or hindi paglabag, di ba? Road safety transcends more than just compliance ng mga rules and regulations. Ibig sabihin ng road safety, yung araw-araw lalabas ka ng bahay na alam mong uuwi ka ng safe. At yung uuwi ka, yung uuwian mo, alam nila makakauwi ka ng matiwasay. So, napakahalaga niyan eh. I mean, we spend more than 8 hours every day on the road. Paggising mo, lalabas ka ng kalsada, maglalakad ka, bibili ka ng kape, bibili ka ng almusal or whatsoever. Nasa kalsada ka eh. Sidewalks and streets are considered lansangan. So yung safety ng bawat mamamayan, safety ng bawat pedestrian, safety ng bawat motorista, it works hand in hand. Imagine nyo ang kabataan or let's say mapapasok sa eskwela, maglalakad sa sidewalk. Kaso, biglang may isang kamote na yung sasakyan, pinarada sa isang portion ng sidewalk. Saan pupunta yung bata? Lalabas sa kalsada. Totoo, imbes na nandun sa sidewalk. Exactly. Ngayon naman, meron isang nangangamoting nagbomotor or sasakyan na lang. Masyado mabisang pagpapatakbo. Nahagip. Diba? So, it works hand in hand eh. Kailangan lahat ay aware and sensitive of our surroundings. That's why road safety, hindi lang po ito dapat shared responsibility. Ngayon, bago na. It should be part of our lifestyle. Totoo. Yan na dapat ngayon. Na hindi nare-realize nung iba gaano ka-importante. Paano kung anak pala nila ang nailagay doon sa sitwasyong iyon? Di ba? Exactly. Imagine nyo, sasabihin nyo minsan sa amin, hindi mo na problema yan pag na-aksidente, hindi naman ikaw magbabayad pag na-ospital eh. Di ba? So, with that pa lang, no, yung the sense of yung being sensitive to other people, nawawala. Alam nyo, way back 20 years ago, bilang isang Pinoy,
andyan yung tinatawag natin bayanihan. Correct. Diba? When we say bayanihan, nagtutulungan tayo eh. Hindi man tayo magkakakilala, pero in times of need, tumutulong tayo. Ng kusa. Kusa. So same logic lang yan. Dapat pagdating sa kalsada, lahat tayo may pakialam. Hindi pwedeng Wala. kanya-kanya. Oo. Kasi kung tayo ay magkakanya-kanya, bumili kayo ng sarili niyong kalsada. Oo nga. Bumili kayo ng sarili nyong planeta. Ganon. Tama. Di ba? Para sarili mong rules. Tama. Ay, Sir Gab, tanong ng ating mga ka-vibes, ano daw ba yung pinaka-challenging na sitwasyon nung simula pa nung paano ka humarap bilang MMDA Special Operations Group East Strike Force Head nung unang-una ka sumalang dito? Sa totoo lang, napakahirap. Napakahirap eh. Kasi alam nyo, bawat sitwasyon ng motoristang nahuhuli o nasisita, it's different. Siya pwede siyang nahuli kasi hindi siya makasunod dahil may pagkukulang financially. Ikaw, hindi ka makasunod dahil may problema ka sa buhay, may problema ka sa pamilya. So you have to understand the situation of everyone. Imagine mo, ilang milyon o ilang libo or sige na sa isang araw, ilan ang nahuhuli at natitikitan namin. And kung lahat yun, makikipag-usap sa'yo at makikiusap, napakahirap i-process nun, di ba? Tama. Kahit Intel i-Core 5 ka pa, mahirapan kang i-process. Tsaka ang hirap, di ba? Parang kahit nagustuhin mo siyang pagbigyan, pero kinakailangan mong maging pantay at maging patas sa trabaho at sa batas, Yes. of course, di ba? Actually, when we talk about being pantay, Oo. gusto man natin bigyan ng konsiderasyon lahat ng mga nahuhuli. But then again, kung lahat bibigyan natin ng konsiderasyon, what's the use Tama. of having law and order? Oo. Tandaan natin, lahat tayo, di ba, ang gusto naman natin is maayos. Gusto natin ng progresibo. Gusto natin maunlad. But then again, nakakalimutan natin, we always try to blame, mali kasi ang sistema. Di ba? Laging sistema. Pero, hindi ba natin na-realize ano ang elemento o mga parte ng sistema? Tao. So, people are part of the system. So, if you're blaming the system, may mali, then technically, may mali rin yung tao. Oo nga. Which is, totoo. Di ba? Ang daming batas, sabi nga nila puro kayo batas. Puro kayo huli, puro kayo tow. Ba't di nyo tulungan ng mga tao? The problem is, gusto mo silang tulungan, but then again, yung ibang tao, ayaw. Nilang magpatuloy. Ayaw magpatulong, ayaw umintindi. So they want, ang gusto lang nila, kung ano yung paniniwala namin, yan na yun. Pero this time around, hindi na uubra yan eh. Kasi kung ganun mangyayari niyan, 5 years from now, mas malala ang sitwasyon natin sa kalsada. Alam mo, Sir Gab, may mga nagtatanong din na ka-vibes natin, natutulog ka daw ba? Oo, parang hindi ka na natutulog, no? Parang lagi ka nakabantay. Wala ka man sa kalsada, pero open na open pa rin ang mata mo sa social media. Dahil nakikita nila may mga nire-upload ka, saan ang gagaling yun. Paano mo nalalaman, di ba? Actually, ang nangyayari nga, a lot of people utilize the social media as part of, hindi na nga sumbungan eh. Kasi kung titingnan natin sa masamang aspeto, sumbungan. Pero on a brighter side, it's more of to re-educate and educate Correct. people. Oh. To correct them. To correct. Ito sinasabi nila, bakit ba kayo nag-upload? Ba't ba kayo nagpo-post? Pasikat eh. Hindi tama. po. Hindi po. Hindi ba dapat we look at the brighter side of, kaya to in-upload, para tularan mo kasi magandang gawain. Or, para hindi mo tularan kasi mali ito. Diba? Parang makita yung tama at Yes. mali. Mali. Oo, kasi yung iba nami-misinterpret na parang Correct. pasikat lang, Totoo. sinasamantala na nasa posisyon. Dahil marami kang views, kaya panay ka panay kita ka dyan, Oo. ganyan. Diba? Sino ba yung mga yan? Teka nga, marami sila, hindi mo kakayanin Si Sir Gabriel ko lang ang nakakakaya sa kanila. Ito pa, isa pang controversial na tanong ng mga ka-vibes natin, of course. Sir Gab, paano mo daw ba hinaharap yung konsumisyon na kapag ang nahuhuli o yung violator ay may, halimbawa, si chairman, ganyan, si kagawan. Kumbaga may posisyon. Oo, nagpapakilala. Ay, Sir Gab, baka naman kasi taga-barangay ako. Ganun. Ay, alam nyo, yan ang pinakapagkakamali nyo. Wag na wag kayong magpapakilala sa akin kung sino ka, may posisyon ka man, o kung sino man ang kakilala mo, dahil lalong mas iinit ulo ko sa iyo. Nakita na natin yung maraming beses. Alam mo bakit? Kasi nagkakamali ng interpretation ang mga tao. And it sends the wrong message to the public. Pag tinanong mo ang mga tao ngayon, anytime may tumawag sa atin ngayon, tanongin nyo, pag nakita nyo ang isang barangay chairman hindi naka-helmet, sisitahin mo o hindi? Siyempre, sisitahin mo. Hindi. Sasabihin ng mga tao,
paano mo Ay, sisitahin? oo. Si chairman yan, di ba? Hindi na, Oo. kumbaga, hindi nila kaya. It sends the wrong message to the public na pag ikaw ay nasa posisyon, you have the sense of higher entitlement, which is maling-mali. Mali. Pag kayo ay nasa posisyon, kayo ay somebody in the society, you should be held to a higher standard of compliance, which is you should set the better example. Totoo. So ngayon, kung makikiusap ka sa akin at sasabihin mo sa akin, sir, pasensya na po, hindi ako nakapag-helmet, ako po ay si Kagawad. Kung pwede lang batukan sorry. Pero bawal di ba? Bawal, So, oo. the more hindi kita pagbibigyan. Kaya ang sagot ko lagi, Kagawad ka pala. Pala. Oo nga, oo. Hindi dapat masumunod ka. Paano mo pasusunurin ang Yung mga- constituents? oo. Yeah. So, tama na yan yung mga pagpapakilala. Magpakilala man kayo, okay lang sa akin. Sir, ako po si chairman. Ito po ang ginagawa namin sa barangay. Oo. And nangyayari yun. Che, napakaganda ng ginawa nyo. Pasalamat at tinutulungan niyo po kami. Pero kung mali ang ginawa ng certain personnel or personality, Hindi mo i-baby. hindi natin i-baby yan. Yari ka. Nasanay kasi tayo na binibaby Oo. Yan ang Sana problema. Ang binibaby na si DJ Min. Ay, wala ka ng baby. Oo. Ano ba yun? Ayun nga. Ano yun? Baka may tumawag. Ay, Oy! Baka gusto i-baby ka. ganyan. Tapos baby tawan lang din, no? Oo, ganon. Magandang sample yung kinikwento ni Sir Gab, ano? Yung nagpapakilala. Parang yung isa sa mga videong in-upload niya, yung tinanong lang naman ni Sir Gab na, ano ka dito? Ikaw ba yung chairman? Pero actually, ano pala siya? Kagawad o... Kagawad doon sa lugar na iyon. O barangay whatsoever. Yung nagmaangaas pa, di ba? Yes. Tapos sumaklolo si General Suka. Oo. Di ba? Ay, Actually, roughly lang, a story behind it. Ay. Nasita na yon unang beses. Oo. So ngayon nung nasita, sabi ko, sige, tanggalin niyo yan. Dahil imagine this, wala na kayong sidewalk, nilagyan mo pa yung gilid ng kalsada ng hagdanan. Ayun lang. Di ba? So sabi ko, alisin niyo yan. The next time na pagbalik ko, Dapat wala na yan. tatanggalin ko yan. Ako magtatanggal pag nandyan. So napansin ng ni General Sukat, no? Shout out kay Sukat kung nakikinig ka. Yeah. Ayan. So sabi niya sa akin after 1 week, boss, tinibag ko na ng konti, tinapyasan. Kasi what we do is tatapyasan namin ng konti para hindi- mapilitan ka na ayusin. Inuumpisa lang sirain para sila na Inuumpisahan. magtutuloy. Ngayon, the second time, dumating si General Sukat, tinapyasan. On the third time, dumating ako. Nung pagdating ko, andyan pa rin. Alam mo, actually, ang gagawin ko nga doon, tatawagin ko si General Sukat para siya na lang mag-alis. Kasi nga, talagang solidong semento. Kailangan mo ng jackhammer. Alam mo, sabi sa akin nung paglagpas ko, kaya talagang pinatibag ko on day. Bakit? Malaking kawalan ba sa'yo yung hagdanan na yan? Oh, maldito ka ha. Attitude ka, ha? Attitude. Oo, Lumagpas na ako, di ba? Ay, U-turn ako bigla. Balik ka. Oo, sabi ko, hindi malaking kawalan sa akin yan. Pero malaking kawalan yan sa mga gumagamit ng kalsada. Totoo. Imbes na magamit nila yung kalsada, nakasagabal kayo. Correct. So, on day, tawag ako. May mga less than 10 minutes dumadating na yung jackhammer. Tanggal ka tuloy. Ano? Fight me. Pero sa buong lagi kang nasa kalsada, naninita ka, meron ka din bang pinagbigyan dahil naawa ka? At Marami. valid Ay, naman ay, yung ay, reasons nila. Marami. Baka pwede mo ikwento sa amin yan. Ano yung natandaan mo dyan, Yung best Sir of the Gab? best, Sir Oo. Gab. Actually, last night, I was browsing my Facebook. Kasi meron akong tinulungan na binigyan ng helmet. Uy, sana oh. Pero yung tinulungan ko ng helmet, it's very common, di ba? Common. Ginagawa ko talaga yan. Pag sira ang helmet mo, Papalitan worth ko. it ka, wala kang violation, papalitan ka na ng bago. So may nag-comment doon, sabi, alam mo, hindi ko makakalimutan yung magkaangkas na walang helmet at dadalhin sa ospital. Dadalhin sa clinic for therapy yung anak. No choice ako kasi I have to issue a ticket kasi hindi naman emergency. Totoo. Ngayon, 3 kayo sa motor, 3 kayo walang helmet. So, may violation yun Alam niyo anong ginawa ko? Anong ginawa I mo? issued them a violation ticket. Pero, tinanong ko, magkano yung gastusin nyo sa therapy? Sinabi sa akin kung magkano. Ako nagbigay. Binigyan ko. So, ang sabi ko doon sa tatay, sabi ko, tay, kayo po bahala. Gusto nyo gamitin yung pera, pambayad sa ticket, or gamitin nyo na lang po ito para sa therapy ng anak nyo for 1 whole month. So, ganun. May choice siya, kumbaga. Oo. Saka marami. I mean, hindi ko na binibilang. Actually, hindi ko na rin inaalala yung mga natutulungan ko. Kasi for me, yung pagtulong kasi sa publiko, it's parang naging passion ko na eh. So, if I think that you are worth it, and I think genuine naman yung storya mo, kung kaya ko, why not, di ba? Parang pag-ibig lang yan, kung genuine. Humuhugot siya! So, Sir ano ba Gab- papayo mo sa akin? Paano ko ba malalaman kung genuine yung pag-ibig para sa akin? Alam mo, Maine,
Ganito lang yan. Don't go and look for love. Because love will find its way to you. Malay mo, nagbabakasyon lang muna. Baka na bahala. Baka na-traffic lang o baka naman nahuli ni Sir Gab, no? Oo. Tinutubos pa yung kotse. Oo. Kaya late. Problema pa siya paano at anong gagawin niya. Diba? goodness. Ibang klase to, no? Hindi lang pang kalsada, pag-ibig pa. Alam mo, sa totoo lang hinahangaan talaga ng mga ka-vibes natin. Alam naman natin yan, open secret. Kasi yung trabaho ni Sir Gab ay hindi talaga biro. Biruin mo, iba't ibang klase ng tao ang kinakaharap mo sa araw-araw. Iba't ibang diba? personality. Oo. Kaya ang tanong ng mga ka-vibes, ano daw po ba ang shampoo nyo? Shampoo! Ayan, tinanong ko lang! Ano po? Dove ang gamit ko. Baka naman! Oo! Baka naman, Dom. Grabe, di ba? Kasi kung ako nasa sitwasyon ni Sir Gab, hindi ko kakayanin. 1 week lang. Baka nga hindi pa ako umabot ng 1 week. Alam mo, Sa dami ng konsumisyon eh. Alam mo minsan, at the end of the day, Tawa ng tawa yan sa pagdating ko sa office or pagdating ko sa bahay, I review the videos eh. Oh, pinapanood mo din talaga. Oo. So, ibig sabihin, pati yung mga comment, binabasa mo talaga Yes, isa-isa nagbabasa yun? ako. So, ikaw mismo? Yes. Oh. Nire-review ko yan. Alam mo, may mga times na iniisip ko, these things that we are doing, is it still worth it? Naiisip ko yan. Pero alam mo sa dulo, kung titingnan mo, wala naman tayong ibang pupuntahan. Saan tayo umuwi? Sa Pilipinas. Totoo. Saan tayo nagtatrabaho Sa sa Pilipinas? Pilipinas. Ang mga apo, mga anak natin, saan pupunta? Pilipinas. Not everyone is fortunate enough Mm. to have the To go- opportunity yeah. to go abroad. Of Di ba? course. Kung meron man, Eh di, napakaswerte nyo. swerte na. Di ba? Pero then again, yung pag-abroad, why will we promote Other country. other countries? Or it's okay to promote them for tourism. Pero ang nangyayari sa Pilipinas, ang daming Pilipino na magaling, matalino, masipag. Pero ang nangyayari, brain drain tayo eh. Yung mga magagaling natin, umaalis. Tapos naiiwan, Yung wala. yung wala, 'di ba? So, kung hindi natin aayusin 'to, just the mere problem of discipline on the street. Baka sooner or later lahat tayo Wala na. mga ngamote na lang tayo lahat. Lulubog diba? na ang Lulubog bansang tayo. Pilipinas. Alis na tayo. Oo, tara. Aminado ka. Ay, teka lang, sama ko. So, mas maganda nga na talagang may knowledge ang bawat isa. Yes. Diba? At mahalin at maging responsable na bilang Pilipino. Actually, may sinabi ako a few days ago. Sabi ko dun sa isang summit. Sabi ko, lahat tayo gusto ng progress. Everyone Naman, gusto kasi natin progresibo. Tayo makikinabang Tayo din naman makikinabang, di ba? Mm-mm. Pero, ang pagiging sukatan ng progresibo, it's not on purchasing power. Hindi kung sino mayaman, kung gaano karaming gusali ang nandyan. You know what's the true measurement of progress? Walang Pilipinong natitira na walang tahanan. Walang Pilipinong walang hanap buhay. Walang trabaho. That's the true measurement. Because progress or ang progresibo, it should not only be as an economic standpoint of the country. It should be the status of every Filipino people. Tagalogin mo ngayon, Sobrang lalim, no? Translate mo, May. Translate mo. Okay, next question daw tayo, Sir Gab. Sabi, kamusta daw yung puso mo? Buti nakakaano pa rin, no? Humihinga pa rin kahit ikaw ay stress na sa kalsada. Baka gusto mong i-share. Ano daw yung estado ng Viva Max na babae na nag-trending doon sa social media mo? Kayo ba'y nagkakausap pa rin daw ba? Hindi kami nagkakausap pero may violation siya ulit. Ay, walang exemption. Oo, wala. Paano mo na-handle yun? Paano kung babaeng sexy? Ayan. Oo. Ang nagkaroon ng violation, paano mo na-handle yun? Share ko sa inyo, ha? Parang nagpa-blush ka, ha? May share ako sa inyo. May share ako sa inyo. Ayan, gusto ko marinig. This will prove, no? Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, talagang ako kasi diretso akong tao. Few years ago, nung hindi pa ako ang head ng operations, I was just a deputy. May hinuli ako. May hinuli akong manager ng isang bar. Alam mo ba, ano sabi sa akin? Anong sabi sa'yo? Sir, wag mo na akong hulihin, pagbigyan mo ko. Isa pa, hindi pa tapos. Hindi pa tapos? Hindi pa tapos. Ano sabi? Sir, nakikita mo tong bar na to? Oo. Ako manager. Sagot ko na lahat. Mamili ka. Alam mo, sagot ko sa kanya, Anong sagot mo? hindi ako ganun tao. Hindi mo ako madadaan sa ganun. Wow! Matibay! matibay. Diba, hindi mo matitibag. At ito ikla-clarify ko yung Viva Max na hinuli ko. Hindi, talagang tinaw yun. Umabot ng Tumana Marikina yun. Hindi namin pinagbigyan. Nagbayad talaga yun.
Pero, in fairness, hindi na naulit yung illegal parking niya. At least. Kasi, dinadaanan ko yung kalsada nila almost every day. Ay, binabantayan mo yung EA, Ay, ha? hindi ko Ano ka? binabantayan. Huli ka! Huli! Ang isang Gabriel Go, di ba sa kanya nang galing? Coming from his own mouth, lagi kong dinadaanan ang Ay! kanyang pwesto. Sabi nga, Hindi pa ako tapos. Dinadaanan ko araw-araw kasi pauwi. Ay! Istoryahe! Kami! Nahuli ang isda sa bibig. Pero, in fairness, hindi na siya umulit. Naghanap ng parking. Oh. Yes. Kaso may problema. Ano naman yan? Nagmotor nang walang helmet. Tapos, ito ba yung pinost sa social media? Oo. Ay, hinabol mo din. Hindi eh. Ay, May nag-report bakit? lang. It goes to show. It goes to show. Sabi kasi nila, hindi mo na pinapansin porke nakilala mo na. No. It goes to show kahit kaibigan kita. If we need to call you out for a violation, we will. Yeah. Lalong-lalo na. Siya ay siyempre kilalang personalidad. Kumbaga, nagiging influencer na siya. With 1 million followers. Oh. Siyempre, kung ano nakikita ng tao sa'yo, imagine mo 1 million ang nanonood sa'yo at makikitang Ganun ka. nagmumotor ka ng walang helmet, di ba? So imagine 1 million people will be influenced by you. So isa rin yan. Being a social media influencer or artista ka man or kung sino ka man, marami kang followers, ay dapat mas malalong maayos ang ipapakita mo. I mean, contents will always be there, di ba? Yeah. Pero kailangan natin ilagay sa tama ang content natin. Yung wala tayong nilalabag, wala tayong masasaktan, at it will not, kumbaga, show the public something that is wrong. Totoo.